Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito." Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro, bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo." Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupong lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabayo online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ay nasa 5 linggo na ng panahon ng paghahanda. Paghahanda para sa mga mahal na araw. 5 linggo. Huling linggo, bago natin ipagdiwang ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa isang linggo, linggo ng palaspas na. No? Palm Sunday na. Ang bilis, ano po? No? Tayo'y malapit na o palapit na sa mga mahal na araw. At ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay nag-aanyaya sa atin na magnilay sa mga nangyari at nangyayari sa ating buhay. Kamusta po ba ang inyong buhay? Hello? Okay naman? Okay na mabuti o okay na sakto lang? Masaya po ba? Malungkot? Kahit mataas ang gasolina, masaya pa din? Okay pa din? Laban pa din? Kung hindi okay, okay lang. Ganun naman ang buhay. May panahong hindi laging okay. Okay ba, Father, na maging hindi okay? Well, okay lang. Parte ng buhay ang hindi maging okay. Gaya ng nangyari sa magkapatid na Marta at Maria. Hindi sila okay. Bakit? May sakit muna yung kanilang kapatid. Pinatay nyo agad eh. Relax lang muna. No? Hindi sila okay kasi may sakit si Lazaro. Kaya nga nagpadala sila ng mensahe kay Jesus. At ang sabi, yung minamahal mong kaibigan, merong sakit. Pero, inabot pa ng 2 araw bago binisita ni Jesus si Lazaro. Dahil, nang malaman niyang may sakit si Lazaro, ang tanging nasabi ni Jesus, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Ulitin ko po, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Gusto ko pong tandaan ninyo ang mga salitang yan. Babalikan natin yan. Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. 2 araw ang inabot bago binisita ni Jesus si Lazaro. At doon lang niya nalaman na 4 na araw nang patay si Lazaro. No? Wala pa naman kasing text noon no? Kung may text lang, di ang bilis sana. No? Ang bilis sana ng mensahe. No? Inabot pa ng 2 araw bago bumisita, patay na pala. Kaya nga, nang dumating si Jesus sa Betanya, agad siyang sinalubong ni Marta. Ano sabi ni Marta? Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Alam niyo ba, ganun din ang sinabi ni Maria nung nakaharap niya si Jesus sa loob ng bahay. Kasi hindi sila magkasama no? Nauna si Martang lumabas, sinalubong niya si Jesus. At nung pagpasok ni Jesus sa bahay, ganun din ang sabi ni Maria, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sa mga salitang yon, sinisisi ba nila si Jesus sa sinapit nila? Hello? Ano sa tingin nyo? Sinisisi ba nila? No, Panginoon, kung narito po lamang kayo,
Hindi sana namatay ang aking kapatid. Yung ba yung mga salitang naninisi? Pwedeng naninisi o pwede ring nanghihinayang. No? Nanghihinayang sa nakaraan, no? Kung nandito ka lang, hindi sana namatay. No? Ang galing, no? Pareha sa salita, pero pwedeng dalawa ang ibig sabihin. Pwedeng naninisi o pwedeng nanghihinayang. No? Ano sa tingin nyo? Pero hindi doon natatapos ang lahat. Dahil pinahayag ni Maria, ni Marta, sabi niya, nananalig ako na kung ano man ang hingin mo sa Diyos, ibibigay yon ng Diyos. Tingnan mo yung pananampalataya, no? Nasasaktan na, nahihirapan, pero nananalig. Hindi siya okay, pero naniniwala siya na kung ano man ang hilingin ng Diyos, hilingin ni Jesus, mangyayari. Hindi po ba? Kapag may pangyayaring hindi natin nagugustuhan, yung kinahahantungan, minsan tayo ay naninisi o tayo ay nagsisisi. Tama ba? Hello? Ito naman itong hirap niyong kausap, ano? Tayo-tayo na lang, no? Sagot naman kayo. No? Pag hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa iyong buhay, minsan ang tao naninisi o magsisisi. Hindi nakatapos ng pag-aaral. Ikaw ba ay maninisi o magsisisi? Kasi yung nanay ko, hindi ko binibigyan ng baon. Kasi yung tatay ko, mahirap lang, kaya hindi ako nakatapos ng pag-aaral. O sasabihin mo, kasi tamad ako. Kasi nalulung ako sa computer. Pag hindi nakatapos ang pag-aaral, maninisi o magsisisi. Graduation na. No? Baccalaureate mass na, nagbabacalaureate mass na ako dyan sa eskwelahan. Kagraduate ka ba? Hindi pa, grade 7 na. Nung ikaw ay namatayan at hindi nakapagpatawad, ikaw ba ay maninisi o magsisisi? Nung relasyong nauwi sa hiwalayan, maninisi o magsisisi? Kasi niloko niya ako. Kasi walang ya siya. O ikaw yung magsisisi, kasi bungangera ako. Kasi pinabayaan ko. Wala akong panahon. Yung pangarap na hindi natupad, ikaw ba ay maninisi o magsisisi? O yung katulad ni Lazaro na hindi gumaling sa sakit at namatay, maninisi o magsisisi? Kasalanan ba ni Jesus namatay si Lazaro? May kaibigan ako, madalas niyang sinasabi, kung noon nag-ipon lang ako, sana hindi ako naghihirap ngayon. Nasabi niyo ba yon? Naninisi ba kayo? O nagsisisi? Ayun. No? Meron din, no? Madalas sinasabi, kung maibabalik ko lang ang panahon. Nasabi niyo na yon? No? Kung maibabalik ko lang ang panahon. Di ba minsan nasasabi natin ang mga salitang yon kasi tayo ay nadidismaya. Tama? Kaya tayo naninisi o nagsisisi kasi tayo ay nadidismaya. Nadismaya ka kaya naninisi ka ng iba. Nadismaya ka kaya nagsisisi ka. Katulad na lang ng mga Israelita sa ating unang pagbasa, nung sila'y tinapon sa Babylonia, nadismaya sila dahil akala nila pinabayaan sila ng Panginoon. Sinisisi nila ang Diyos. Pero ang totoo, sila ang sumuway sa Diyos. Kaya tinapon sila sa Babylonia. Sila ang nagbaon sa sarili nilang hukay. Kaya dapat ba silang manisi o magsisi? Kahapon, pagkatapos ng misa, ako po ay
nagbasbas ng patay. No? Ang daming patay kahapon. At doon sa isa kong binasbasan na patay, magsisimula na ako, ayaw pang tumigil ng sugal. Realidad naman yan dito sa ating lugar, hindi ba? No? Gusto kong intindihin na lang eh. Kasi baka walang pampalibing. Di ba? Pero magsisimula na ako magbasbas, ayaw pang itigil. No, yung talagang gusto pa talaga niya ibaba yung barahay, no? Magsasangalan ng ama na ako, ayaw pang itigil. Sabi ko, itigil muna. Mamaya na. Magbabasbas muna. No? Tingnan mo yung tao, no? Ginawang Diyos ang pera. Hindi mo na unahin ang magbasbas at magdasal. Uunahin pa talaga ang pera. Gusto kong intindihin dahil mahirap ang buhay, pero hindi ba dahil mahirap ang buhay, dapat una ang Diyos? Hindi na ako magtataka kung bakit hindi makapagsimba. Yung sandaling pagbabasbas, hindi mabigyan ng oras. Pero kahit magdamag sa sugalan, kaya. Tama? Sagot, lakas. Yan, para marinig ng barangay. No, di ba? Ganun eh. Bakit ganon? Tapos, pag mahirap ang buhay, pag nagdurusa, sisisihin ang Diyos. Maninisi sa Diyos. Hindi nagsisisi. Hindi tignan ang sarili. Tignan mo ang tao, no? Kapag nadismaya, tinuturo ang iba. Naninisi. Pero kapag nadismaya, tinuro ang sarili, ibig sabihin, nagsisisi. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. Yun ang pinagkaiba ng maninisi at nagsisisi. Yung naninisi, tinuturo ang iba. Ang nagsisisi, tinuturo ang sarili. Kaya nga, ang naninisi, wala ng pag-asa. Bakit? Hindi nakikita ang sarili. Pero ang taong nagsisisi, nakikita ang sarili. Kaya pwede pang magbago. May pag-asa. Wala tayong magagawa sa iba. Pero sa sarili, meron. Marami. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag ka lang manisi. Magsisi. Kasi sa pagsisisi, pwede kang merong gawin. Mga kapatid, ito ang pinapakita ni Jesus sa atin. Maaring nadidismaya tayo sa mga nangyayari, pero ang sinasabi, huwag kang manisi. Magsisi. Manampalataya. Hindi ito para magturo, kundi para umako. Dahil walang mababago kung magtuturo, walang mapapala kung maninisi ng iba. Dahil ang tanging kaya nating baguhin ay ang bagay na kaya nating akuin. Ang tanging bagay na kaya nating baguhin ay ang mga bagay na kaya nating akuin. Dahil sa ating kasawian, gaya ng sinabi ni Jesus kay Lazaro sa kanyang libingan, lumabas ka, Lazaro. Pag ikaw ay nagsisi, darating ang araw, makakalaya ka. Mababago mo ang buhay mo. Makakawala ka sa hukay na ikaw mismo ang gumawa. Kaya nga, naalala nyo, yung sabi kong mga salita, natandaan ninyo, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Kung ikaw ay nahihirapan, hindi magwawakas sa kamatayan. No? Hirap lang tayo, hindi pa tayo mamamatay. Tama? Kung ikaw ay nasasaktan, naghiwalay kayo ng jowa mo, hindi pa kayo mamamatay. Relax ka lang, no? Huwag masyado ma-emote. May iba pang lalaki, may iba pang babae, no? Ay, mag-enjoy ka sa buhay, no? Kung ikaw ay nagdurusa, bumagsak sa exam, no?
Talagang ganun. Kasalanan mo, magsisi, pero hindi ka pa mamamatay. Ha? May pag-asa pa, bumawi. Bumawi. Ito magandang paalala sa atin. Sa mga nangyayari sa ating buhay, huwag ka manisi. Magsisi. Hindi pa katapusan. May magagawa ka pang lumaban. Amen? Amen. Sa mga dismaya ng ating buhay, dalawa ang pwede nating reaksyon. Manisi o magsisi. Yung naninisi, wala nang pag-asa. Pero yung nagsisisi, may pag-asa. Dahil ang tanging bagay na pwede nating baguhin ay ang mga bagay na kaya nating akuin. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, pumaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.